As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa Job, Kabanatang 22, Talatang 15, mananatili ka ba sa dating daan na ang masasamang tao'y ito ang nilakaran? Tinutukoy ng talatang ito ang established patterns of rebellion, ang paulit-ulit na landas ng kasamaan na pinili ng marami sa nakaraan. Si Eliphaz ay nagbabala na ang paglayo sa Diyos ay hindi bagong ideya, kundi daan ng mga taong naghimagsik at nasawi. Bagamat tama siya, maling pagbintangan na ganoon ang buhay ni Job. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula sa ang Bible Pinoy version, atin pong babasahin ngayon ang Job, Kabanatang 22, Talatang 1 hanggang 30. Tapos sumagot si Eliphaz na taga Teman, ang Diyos sa tao ba'y may pakinabang? O may maitutulong ba sa kanya ang matalinong nilalang? Kung ika'y mabuting tao, may mapapala ba sa iyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? May pakinabang ba ito sa kanya kung maganda ang ugali mo? Nagsiserve ka ba sa kanya ng tapat? Kaya kanya sinasaway at hinahatulan? Hindi, dahil ito sa sobrang dami ng iyong kasalanan at walang katapusan ang iyong kasamaan. Mga kapatid mo'y iyong hinuhubaran para utang nila ay mabayaran. Ang mga nauuhaw ay di mo pinainom, di mo pinakain ang mga nagugutom. Gamit ang power at posisyon mo, lupa ng mga mahihirap ay kinamkam mo, at binibigay ito sa mga kaibigan mo. Di mo na nga tinulungan ang mga byuda, inapi mo pa ang mga ulila. Dahil dito, napapaligiran ka ng mga bitag. At sa sobrang takot, hindi ka makapalag. Madilim ang paligid mo, kaya di ka makakita, at tinatabunan ka ng baha. Hindi ba ang Diyos ay nasa pinakamataas na langit at mula doon pinagmamasdan niya ang mga bituin sa baba? Pero ang sabi mo, ang Diyos ay walang alam. Paano siya makakapag-judge kung natatakpan siya ng maitim na ulap? Makapal na ulap ang nakatakip sa kanya, kaya wala siyang makita.
at sa langit palakad-lakad lang siya. Gusto mo bang gumaya sa mga gawain ng masama at mamuhay tulad nila? Kahit di pa panahon sila ay nawala, gaya ng building na tinangay ng baha. Sinabi nila sa Diyos, huwag mo kaming pakialaman at anong magagawa sa amin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit ganon, pinagpala pa rin sila. Di ko talaga maintindihan ang pag-iisip ng masama. Natutuwa ang matuwid, ang mabuti ay nagsasaya. Kapag nakita nilang napaparusahan ng masama, sabi nila, pinatay ang mga kaaway natin at ang mga naiwan nila ay sinunog din. Kaya, Job, makipagkasundo ka sa Diyos para guminhawa ang buhay mo at maging maayos. Mga turo niya ay pakinggan at ang mga salita niya ay itanim sa iyong puso at isipan. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, magbalik loob ka at magpakumbaba. At ang mga kasalanan sa iyong tahanan ay wakasan na. Itapon mo na sa lupa ang mga kayamanan mo at kahit pa ang mga pinakamagandang klase mong gold ay itapon mo na sa ilog na tuyo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang gawin mong yaman, parang gold at silver na iyong pinapahalagahan. Kaya lagi kang magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Sasagutin niya ang mga prayers mo, kaya tuparin mo ang mga promise mo. Ano man ang plano mo ay magtatagumpay. Saan ka man pumunta, ang liwanag ang iyong magiging gabay. Binabagsak ng Diyos ang mga mayayabang, pero nililigtas niya ang mga humble. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ang ginagawa mo'y nasa katuwiran. Maling pagbubunyag ni Eliphaz. Kaibigan, naranasan mo na bang mahirapan na intindihin ang isang subject o ang isang topic? Si Eliphaz ay isang nakakalitong kaibigan para kay Job. Sa kanyang ikatlo at huling pahayag, kinundinan niya si Job at parang gusto niya talagang sinsirong magsisi si Job at isaayos ang relasyon sa Diyos. Nagpahayag siya ng mga bagay na akala mo'y alam niyang yun ang totoo, tulad sa talatang 6 hanggang 9. Walang awa mong kinukuha ang damit ng iyong kapwa bilang garantiya sa kanyang utang sa iyo. Talatang 7, hindi mo binibigyan ng tubig ang nauuhaw at hindi mo rin binibigyan ng pagkain ng nagugutom. Sa talatang 9 naman, iyong pinaalis ang mga balo na walang dala. Samantalang ang Diyos mismo ang nagpahayag kay Satanas tungkol sa taong ito na si Job. Ang sabi sa talatang 8 ng kabanatang 1, walang sino man sa lupa ang katulad niya. Siya ay walang kapintasan at matuwid, isang taong may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Pangalawang beses na inulit ng ating Panginoon. Sa kabanatang 1 ang pagpapakilala kung anong uri ng buhay mayroon si Job. Sinabi ni Eliphaz kay Job na magpasakop ka sa Diyos at makipagkasundo ka sa Kanya upang pagpalain Kanya sangayon sa talatang 21. At sa talatang 23, kung manunumbalik ka sa Diyos na makapangyarihan, pagpapalain Kanyang muli. At sa sumunod na talata, kung iyong aalisin ang kasamaan sa sambahayan mo, pagpapalain Kanyang muli. Huwag mong pahalagahan ang iyong kayamanan, ituring mo ito na parang buhangin o batong nasa ilog, at ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong ginto at mamahaling pilak. Sa puntong ito ay tama naman sana at maganda ang layunin ni Eliphaz, pero hindi sa tulad ni Job na ang buhay ay hayag sa ating Panginoon at ang ating Panginoong Diyos mismo ang nagpakilala sa Kanya kung anong uri siyang mananampalataya. Ang mga paraan ng Diyos ay madalas na misteryoso sa atin, kaibigan. Hindi natin talaga lubos na nauunawaan. Maaaring may ginagawa ang Diyos sa ating buhay na ibang-iba kaysa sa ginagawa niya sa ibang tao. Bagamat alam natin na ang Diyos ay gumagawa alinsunod sa Kanyang salita, hindi natin alam ang mga detalye. Mali si Eliphaz na ipagpalagay na alam niya kung ano ang dahilan bakit nagdurusa si Job. At lalong mali na sabihin niya na dahil iyon sa kanyang kasalanan. Kaibigan, huwag nating ipagpalagay na alam natin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba.
maging maingat tayo sa pag-interpret sa mga nangyayari sa buhay natin, lalo na sa ating kapwa. Marami sa ating karanasan na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Sa bandang huli, makikita natin ang malinaw kung paano tayo ginabayan ng Diyos at iniligtas sa mga mahihirap na kalagayan. Sa gitna ng maraming uso, impluwensya at panandaliang aliw ng sanlibutan ito, alalahanin natin kaibigan, ang landas ng mga nauna, mga taong malayo sa Diyos. Ang daan ng kasamaan ay luma na at paulit-ulit na nagdadala ng kapahamakan sa mga taong yon ang pinipiling daanan. Kaya piliin natin ang daan ng Diyos, ang tanging landas na patungo sa buhay. Kaibigan, paano mo tinitingnan ang paraan ng Diyos at ang kanyang mga ginagawa sa buhay ng tao, sa buhay mo o sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay? Paano nakakatulong sa iyo ang pag-observe sa pag-uusap ni na Eliphaz at Job sa paraan ng pakikitungo mo sa iba na nahihirapan o may pinagdadaanan? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan po sa ating comment section. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin at inaanyayahan ko po kayo na sumama sa atin pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, mahabaging Ama, Ikaw na may lalang sa bawat isa sa amin. Ikaw na nag-sustain ng aming mga buhay. Idinadalangin namin, Panginoon, na ang halimbawa ni Eliphaz sa aming bahagi ng aklat na ito na binasa ay magbago sa amin sa parehong pakikitungo sa aming kapwa, sa aming kaibigan o kamag-anak na nasa mahirap na karanasan, na hindi kami kailanman magiging mapanghusga sa mga nagdurusa. Bigyan mo po kami ng tunay na kababaang loob na nagtitiwala sa iyong biyaya. At bigyan niyo kami ng karunungan, Panginoon, upang kami po ay maging pagpapala sa aming kapwa mananampalataya at sa mga taong nakakasalamuhan namin. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong ipinapakiusap at itinataas ang mga kahilingan ng amin pong mga mahal na tagapakinig. Kanila pong inilalapit, Panginoon, ang kanila pong mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ang dalangin nila, Panginoon, ay maranasan ang kagalingang nagbubuhat sa inyo. At akin din pong idinadalangin, dakilang Diyos, ang mga kaibigan namin na mayroon pong suliranin sa kanila pong mga tahanan. Inyo pong pangasiwaan, Panginoon, ang kanilang mga buhay upang ang anumang hindi pagkakasundo ay maging maayos at sila po ay lumapit sa inyo. Magkaroon ng diwang mapagpatawad at ang nasirang relasyon ay makapanumbalik. Maraming salamat, Panginoon, na inyo pong iingatan ang amin pong mga kaibigan sa kanila pong pagtungo sa kanilang lugar na pinagtatrabahuhan. Sa araw na ito, ang mga kaibigan naming naglalakbay, inyo rin pong ilayo sa anumang kasakunahan. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin at sa patuloy na gabay ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay sa buong maghapong ito, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa inyo pong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at dito po sa ating programang Rise and Reflect. Binabati po natin ang pamilyang Villones dyan po sa Dasmariñas sa Cavite. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay.
At bilang pasasalamat, nais ko pong i-offer sa inyo ang atin pong napakagandang booklet, Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo po ang babasahing ito kung inyo pong ite-text ang inyong kompletong pangalan at address sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section para po maipadala namin sa inyo ang babasahing ito. Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Muli, ito ang inyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating himpilan. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.